Okay, salamat sa matawag mo solo brothers. Mayong muntag na atong tanan. I-praise God no sa kahigayunan nga maka simba kita kaniya diha sa espiritu sa kamatuoran. So again salamat dahil no last Sunday sa atong church anniversary sa kadaugan no. Dalay ko ng Ginoo niadto. Salamat sa church sa mga pagtabang no, pagkugi, pag-opera sa atong mga commitment, atong ginahimo o nagmadaogon no ang atong celebration. Praise God. O balik kita sa atong series of study, 2 Peter chapter 2. Dili kita magsugod karon sa verse 9, no? 9 to 14 ang atong mensahe. Okay? Ginaulohan nato atong mensahe karon, the character of the ungodly. No? Ang mga kinaiya sa mga religious nun. Before kita magpadayon, mag-pray sa ta. Father God, in heaven, we pray as we study your word. Pag-istorya ka Ginoo sa matag usa, gayahin ang imong alagad sa pagtipik-tipik sa imong mga pulong o ang imong mga katawhan lamdagi sa mga huna aron masabtan, madawat ang imong mga pulong o Diyos. O kami nagatuo gayon nga ang imong pulong gamhanan, buhi, kini naghatag og encouragement sa among kinabuhi, mao kining kahayag sa among dalan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong, kay mo kining pagkaon sa among kalag. Dila kami kuha palit-on sa mga padayon ng pagkinabuhi niini nga kalibutan. Ug hangtod nga magabalik ang among manluluwas nga si Jesucristo. Magasunod kayo kami dinhi imong mga pulong. Again, thank you so much. Ug kami nagapanugyan in Jesus name. Amen. So, kalit lang na review ng Exod, pagsugod na to sa chapter sa 2 Peter, no? Ang chapter 1, ginivote ka na ni Pedro may tungkol sa Kristohan, no? Nga kita, we are destined to heaven. Pero yung po ni Pedro, sa pagdawat na to kang Jesus Christ, ang katuyuan sa Ginoo ka na to, madili lang nga mahilangit na ta, but also, magamitan ta sa Ginoo samtang niya pagkita din sa kalibutan, no? O aron nga magamit ta, gisgutan ni Pedro mga igsoon ang gitawag nga maturity or spiritual growth. So humanta nagdawat ang Jesus Christ nga Savior, nahimungso kita spiritually. Kung sama sa infant nga bata, no? Kinahanglan siya katimanon, i-care siya aron na siya proper nourishment, aron nga healthy ang iyang pagtubo. Sa Kristohan na kinabuhi ng mga igsoon, ang gusto sa Ginoo kanato mahumanta minto kaniya mo-grow kita, motubo kita, no? Aron nga nganong sa may katuyuan aron nga nganong kinahanglan nga motubo, aron nga kita ngatong kinabuhi mahimong useful nagkalamiton sa Ginoo. Only when we become mature kita maging effective nga Kristohanon, no? So, dili sa chapter 2, nga nato na nasab nato ang unang bahid, dili sayo ng pagtubo, kay mo po ni Pedro, magbantay po mo, kay nagitawag false teachers, no? So, muna nga sa miagi pagyung gawali nato, ginisyon nato nga, adunay false teachers. Muna ng 2 Peter chapter 2, sugod sa verse 1, mga igsoon. And then, ang last pagyung nato nga mensahe, atong gitunan nga, naay paghukom sa Diyos. Okay? Ang sa example nito, gihuman sa Ginoo katong mga angels nga nagrebelde, no? Ang nagpamuna ato si Lucifer, nagkaroon na himo ng Satan, no? Unya sunod kaniya ang mga uban nga mga angels, okay? Daghan usab ang sunod kang Lucifer, mo nang dunay rebellion. O gisilutan sila sa Ginoo mga igsoon. O unsa pa ang sample sa pagsilot sa Ginoo sa time ni Noah, no? Di ba iyang gisilutan ni Noah, gisilutan sa Ginoo ang mga katawan sa time ni Noah katong universal flood, mga igsoon. Okay? And then ikatulong nga gigaling example ni Pedro nga ang Ginoo mosilot gayon
gisunog sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah, no? Na mga igsoon ng Ginoo, yes, mahigugmaon siya, no? Na ang iyang pagkamapinalanggaon. Pero ang Ginoo na ganing masuko, no? Ang Ginoo na ganing musilot dili sa lalim. Silot yun, no? Nga ma-experiensyahan ang hustisya, no? O katarong sa Ginoo ay iyang ipahangtang. So karon na pagtuo nato, more kini sa pag-explore about sa kadtong mga false teachers, false prophets, o kining mga ungodly practices, no, na mga kinaiya sa tao. So mao na yung mga igsoon ang atong maagian, no. So ang atong matun-an karon, number 1, that God rescue, no, the godly, but reserves judgment for the ungodly until the final day, no? Mao ni makita nato mga igsoon, no, sa verse 9 niya atong tanawon, liliyo nato na nga Ginoo gyud ay sa mga katawhan niya iya gyud ka gina-safety. Unya katong mga ungodly, no, ang mga kaaway, mga unbelievers, they will experience mga igsoon sa judgment. Ang ikaduha atong ma-learn karon, kining false teachers, their arrogance, sensuality, and contempt for authority mark them as destined for ruin. Kaya kining mga kaaway sa Ginoo, no, ang mga false teachers, prophets, no, mga ungodly, they are governed sa ilang kinabuhing mga igsoon, sa ilang pride, arrogance, and sensuality, no? Ikatulo nga atong ma-learn sa atong pagtuon, the contrast with angelic reverence. Unsa man ni? That even mighty angels, no, do not overstep their bounds, yet these teachers blaspheme what they do not understand. Gikumpara din yung mga igsoon ang mga angels o ang false teachers. Ang mga angels daw, sila, they are very humble and they respect mga igsoon. Pero ang contrast, ang mga false teachers, they speak with arrogance, no? Sa mga butang na wala nila nasabti. And then number 4, atong ma-learn about gihapon sa false teachers. They are likened to instinct-driven beasts, no? Ikumpara sila sama daw sa usa ka mananap, emphasizing their irrational and self-destructive nature. O dili lang sa mga false teachers, mga igsoon. That's why giuluhan nato itong mensahe, the characteristics of the ungodly, no? Kaya ang ungodly ng mga tao, mga igsoon, they are governed sa ilang sensuality, no? O they behave like animals, no? Ato na explain niya kung sa pay mga kahulugan niya. So number 5 na itong ma-learn mga igsoon, they're unrestrained, no? Morning nagadumala sa ungodly nga tao. Their lust, greed, deceit, no? This will bring harm to others and ultimately to themselves. So walay maayo na pagkatuan, no, ang ungodly mga igsoon nga tao. Kay ginadumalahan man siya sa iyang lawas nun nga kaibog, ang iyang greediness or covetousness, o ang deceit nga practice sa iyang kinabuhi. Okay? So, mo na atong makita sa atong study karon. Susugod kita sa verse 9. Atong tanawon ang verse 9. Ingon dinhi, then the Lord knows how to rescue the godly from trials. Kay sugod sa verse 8 mga igsoon, ang ginisgutan dito si Lot, no? Nga bisan si Lot nga pamangkin ni Abraham, di ba? Dito siya napuyo sa Sodom and Gomorrah. Matud pa sa verse 8 nga nag-suffer siya, no? Tungod sa naobserbaran niya mga igsoon nga immorality. The people around him, no, sa Sodom and Gomorrah,
they are living in sinful practices. Ug tuod niya na nag-uulog maayo sila mga igsoon. So sa Bible, giingon nga sila matarong or believer siya sa Dios. Udo dili gid siya ingon niya na immature bitaw siya. Sila kay sa diha dito siya sa Sodom ug Gomorrah, affected gihapon siya no og na-influence pud siya sa kalibutan usab nga mga butang. So sa may makita nato dinhi mga igsoon ingon sa verse, the Lord knows how to rescue the godly from trials. So kung Diyos nung dahil ka, no? Si Lord mga igsoon, naapod sa pamanaagi, nga i-rescue niya ikaw, no? Na ay preservation mga igsoon. That God's intimate knowledge, no, assures us that He is able, no, ang Diyos, He is able to deliver the believers sa mga trials na moabot sa atong mga kinabuhi. Okay? Kaya lagi din nga kalibutan, part maning mga pagsulay na moabot kung ikaw tumulong sa Ginoo. Sa una, unbeliever pa ka, na ay mga problema. Karon nga ning tuo ka na nakay Ginoo, no? Na ang gihapon problema, yung pa sa uban hindaghan pa ang problema. But one thing na itong pasalamatan mga igsoon, kaya ingon sa passage nga ni, the Lord knows how to rescue. No? Mo na ang Ginoong mga igsoon na iyang pagtabang, no, sa mga believers, sa mga katawhan niya. So ang atong ma-learn ni mao ni, our suffering, no? Kung maatubang magutag trials, we suffer, di ba? Our suffering is never outside, no, God's sovereign care, no? Ang Ginoo, He is sovereign. Meaning, siya ang nagakontrolar, no? Sa iyang kagamhanan, kaya Ginoo all-powerful, mga igsoon. O mo na nakanindot kay ang Ginoo as He promised nga iya kitang tabangan. Padayon ang verse nga nag-ingon, no? And to keep the unrighteous under punishment. No? So ganina ang unang bahin ang mga righteous tabangan sa Ginoo, rescue. Pero dinhi ang mga unrighteous, the ungodly, no? Ingon dinhi, they will be under punishment, mga igsoon. So doon ilang padulngan na dili maayo, no, sa mga kaaway sa Dios. So God holds, for example, sa context, the false teachers, the false prophets, the ungodly people, no? He does not need to punish them immediately, no? Kaya usahay ang mga ungodly para nila murag okay ilang life because nakapatuyan sila, nakapadayon sila sa ilang ungodliness. Pero gisulti din nga daan sa verse mga igsoon nga adunay nakatalana ng judgment for them. So sa may ma-learn nato dinhi divine forbearance or ang ginawa mga igsoon nagapugong lang siya ba na siya ay pagpugong sa iyang tumang nga kasuko. So divine forbearance is not acquiescence. Meaning mo kang acquiescence wala pasabot nga ginatolera ra sa Ginoo kanang nagapatuyan ang mga corruption, mga ungodliness, no? Ang makita nato nga immorality sa society. Pero di pa ira lang yun sa Ginoo mga igsoon ang iyang pagpugong sa iyang tumang nga kasuko. Because sa sining verse, judgment is sure, no? Moabot yun ang paghukom mga igsoon. Mo nang ingon diha until the day of judgment, no? Ang mga unrighteous, the ungodly, nagyoy adlaw ba nga maabot ang paghukom. So all ungodliness, no, has a due day of reckoning, no? Nagyoy adlaw mga igsoon nga maghatag og husay diha sa Dios. Mo na ikalit nga abot sa judgment, moingon na dayon ang mga tao tuwa na, no? Mo na nay resulta sa pagkinabuhi diha sa sala, di ba? So, sa future, mo nang gitawag, there is an eschatological. Ang eschatology meaning future di siya mga igsoon. There is a guarantee of justice, no?
Ug ingon gyapon dinhi sa verse, balikan nato gamay kini gitawag the Lord knows, no? Ang Ginoo nakabalo mga igsoon. Ang iyang nabalan sa Ginoo sa righteous na mga tao, mga believers, He will rescue them. Sa mga unbelievers, the ungodly, makahibalo po ng Ginoo that He will bring them into judgment. So kining know din no, the Lord knows. Nagahisgot kini about sa the intimate and experiential knowledge. Di ba ang Ginoo mga igsoon all-knowing, no? Ang all-knowing sa Ginoo, the past, the present, and the future. Walay matago mga igsoon, no? Mao na si Lord, the Lord knows. The omniscience of God. Mo nang sa theology. Omniscience, meaning God knows all things, no? So, He will keep the unrighteous under punishment, no? Kung ang mga godly, ang mga Diyos nun, the godly are snatched out. Di ba sa Bible ay gitawag doctrine nga rapture? Okay? Hyporizo, no? Rapture. Mo na ang gamiton sa Ginoo niya sa pag-safety sa mga katawhan niya. Pero ang mga ungodly, ang mga unbelievers, no? Sila, God will hold them back, mga igsoon, until the appointed time. So, naay manuglahin no, nga treatment ang Ginoo sa mga tao. Sa mga believer, the righteous, unya sa mga unbeliever, no? Ang mga ungodly nga mga tao. Naapoy ilang treatment nga gikan sa Ginoo. Ang usa sa safety, ang usa for their destruction. Unya mo din sa verse 10, padayon. And especially those who will indulge in the lust of defiling passion, no? Mao ni ang practice sa mga ungodly mga igsoon. Unsa man no? They abandon self-control to impurity. Mao ni gitawag mga igsoon nga pagpatuyang sa kaugalingon, no? Without considering ang ilang mga actions nahisulod pa ba sa God's will, no? Nahisulod pa ba sa kini makalipay pa ba sa Ginoo? Usahay nabatian nato ang prinsipyo no sa kalibutan. Unsay prinsipyo sa mga katawhan sa kalibutan ng mga unbeliever? Kung unsay imong hunaan nga makalipay nimo himua. Ang problem niya na mga igsoon kung ang makalipay nimo mauna diya itong mga buhat sa pagpakasala. Imo diya kung himuon. No? Kung mo nang gisunod nga principle sa mga unbelievers, no? Wala na nila gina-consider God's commandments, no? Obedience to the will of God. Wala sila ana. Ang ila lang what gratifies, gives satisfactions to their selfish desires, no? So, from this, ito din mga igsoon, nga ma-learn na to, nga sensuality, no? Since kinahanglan gamitong tarong. Kaya kung pagpatuyan, no, wala na self-control, delikado, no? Sensuality is not a mere weakness, mga igsoon, but a sign of willful rebellion. Katong mga tao nga nagkinabuhi, dominated lang sa selfish, no, nga mga butang. Walay na ipakiyana sa iya sa Diyos. Kuno kini daw mga igsoon, expression daw sa kini, ang pagbasa ni this is a willful rebellion against God. Kaya Ginoo mga igsoon, He established law ni nga universe. Apil na din ha ang gitawag moral law. Mga igsoon. Katong dili musunod sa moral law nga gi-establish sa Ginoo, they are considered as rebellious people, mga igsoon, no? O kanang rebellion dili na sayon nga or gamay nga sala at tubangan sa Dios, no? Ug ingon diha sa ila pa nga practice sa mga tawo nga ungodly, ang sumpay sa verse, they despise authority, no? Dili mo sunod sa naa sa authority. You know, mga igsoon, kita, no, nakamatikod ba kita, no? Nga it's either
you are under authority or ikaw ang nasa authority. Okay? Depende sa sitwasyon. Kung ikaw teacher, ikaw ang may authority sa imong mga estudyante. So ang mga estudyante, they are under authority. Kung sa family, maupod. Ang parents, sila ang nasa authority, ang mga kabataan under sa authority. No? In the same manner sa church for mga igsoon, na ay authority, na ay sa leadership, na po'y mga nagsunod sa authority. Kini sila mga igsoon, this concept, no? Makita nato nga i-establish ni siya sa Dios. So that there will be order sa creation sa Ginoo. What will happen if katong mga naa sa under sa authority dili mosunod sa mga proper authority? There will be chaos, di ba? Magkakagugot mga igsoon. So ang kinaiya daw sa mga ungodly nga mga tao, they despise authority. Mao po na nga kung hatagan nato ni reflection dito sa atong kagalingon, no? Ikaw nga anak, or ikaw nga church member, or ikaw nga under sa government sa Philippines, are you obedient to the authority? No? If you are obedient, you follow the established nga institution sa Ginoo. Kay mao nang pamahagi ni Lord, no? Kaya ang kinaiya daw sa mga ungodly, they despise authority. No? Ang tao dili musunod sa authority. Mao na diha ang problem mga igsoon. So kini they reject God ordained structures, no? Mao nang salat niya tubangan sa Ginoo ang pag-disobey. So contempt for orders, no? Kaya authority, they give orders. This paves way for chaos, no? Ganing kagubot, kasabog, mga igsoon. Another practices or characteristics of the ungodly sa mao gihapon nga verse 10. Gitawag giingon diha, they are bold and willful, no? They do not tremble. Mao na mga igsoon sila. Ang mga kinaiya sa mga tao. So unsa man ni, no? Bold and willful, meaning they are, kay di ba sensuality ang ginisgutan. They are, ang ilang mga decision ba, no? Impulsive and reckless, mga igsoon. Mo na nga, may kag-impulsive and reckless, walay proper calculation, no? Kung kini makaayo ba or dili. Okay? Pag iyon nga impulsive and reckless, kung unsay na feeling mo niya diha ni ana nga higayon, no? Iyang ginapasundan. Nga kung kana din iyang feelings or ginagusto, wa na siya kamatikod nga di ay kana makadaot either kaniya or sa uban nga mga tao. More kinayo daw sa tao mga igsoon nga ungodly. They are impulsive and reckless, no? So their arrogance blinds them to the holiness they slander. Nga sa ito pa mga igsoon, okay, broad ng good ni siya, ang context po din ang mga false teacher nga ginaisgutan, no? Nga ang mga false teacher mga igsoon, they are men of influence, di ba? Inigsulti nila, kinangan ang mga tao musunod, mutuo, gayon. Kaya ang problem diha mga igsoon, kaya ang ilang mga teachings, wala naman nasubay sa teaching sa Ginoo. No? Diha ang delikado, no? Kaya mga tao musunod, no? Nanging biktima nila. Gani, ingon pa din yung mga igsoon, they blaspheme the glorious ones. Okay? So doon ay mga tao that they slander, no? Ginapangdaot nila bisan ang mga heavenly entities o kung sa pa dili lang mga created beings nga gihimo sa Ginoo, but the heavenly truth mga igsoon. So delikado kayo ang mga
mga false teachers, mga igsoon. Ang mga tao ba, doon naman ko yung mga tao, dili lang sabi ay false teachers, doon naman ko yung mga tao, mga atheist ba, atheist. Dili mo to og Diyos, dili mo to mga langit nun nga mga kapudloanan, no? Kamaturan. Dili sila ni ana mga igsoon. Okay? Dili lang mga atheist ang kalaban, kundi ka lang gitawag mga agnostics, no? Mingon sila ayaw na kaya nalita kasabutan ng Ginoo, pasagdi na siya. He don't care about us. Let's do our own sa atong mga kagustuhan, no? Doon yung mga tao ngayon ni ana mga igsoon. They don't give importance to spiritual things, no? Unya, dili lang they don't give importance, kiniila pa nga dauton, no? Ang mga langit nun nga mga butang. So, their speech reveals spiritual ignorance. Doon yung mga tao yung mga igsoon nga mamit na to, no? Nga mo istorya sila, magsulti sila nga murag sikiksa, murag dagang nabalaan. Pero ang ilang mga pagpanulti, layo ra sa espirituhanon nga mga kamatuoran. Umo ni mga igsoon ang giingon din sa pulong sa Dios ang makita nato sa mga ungodly nga mga tao, no? They don't mind, they don't give importance to the spiritual things, no? Labi na ang mga kamatuoran nga iya gisulti sa Dios. Ug imong gihapon sa verse 10, nagihapon dinhi. These people, they indulge in the lust of defiling passion. No? They indulge, no? Mo nang ingon diha. This implies a habitual lust. Not a one-time feeling. Kaya di ba, usay kita, yes, nagsunod ta sa Ginoo. But sometimes, ma-failure ka, mahulog ka sa immorality, no? O makabuhat kang sala. Pero kining gisgutan din yung mga igsoon na they indulge in the lust of defiling passion because kung kini sa habitual or lifestyle of practices of sin. No? A settled practice of sin, mga igsoon. Sumuni ang tao nga ungodly. Nga kinabuhi mga igsoon diha sa pagpatuyang sa pagpakasala. Okay? O tingali sa una yung nanaktan, no? Ang ato lang ginabalaan sa una, maura yun ang mga bisyo sa wapatan na kaila sa Ginoo. O mo ning mention din yung mga igsoon ni Pedro, mo ning kinabuhi sa mga ungodly nga mga tao. Okay? Now, padayon sa verse 11, whereas angels, no, mga anghel na mention din though greater in power and might. No, so, unsa man mao so angels, mga celestial beings, no, langit nun nga mga binuhat sa Ginoo, kining angels, they practice, no, they exercise, kining gitawag restraint, kabalo sila magpugong, na sila self-control, no, kining mga angels, mga igsoon. Okay? So na ang ilang gitawag proper reverence, no? Kining mga angels. Mabita na, di ba ganina sa verse 10, ang kinaya sa tao na ungodly, they do not submit to authority, no? Pero in contrast, kining angels daw, they submit to authority. They respect mga igsoon. Kaya angels, kabalungan sila na napay higher authority nila, ang Diyos, di ba? Ang mga angels, mga igsoon, naami sila yung order, no? Na iranggo-ranggo ba? So, kung sa yung ranggo, bumutang sila sa lugar and they respect the authority. No? Kaya nga nung na-mention man din again, napod, no? Ang practices daw sa mga ungodly, okay? Dili sila mo submit sa authority, not like the angels, no? Nga nag-practice sa authority, mga igsoon, mo submit sila. They do, so ingon diha, do not pronounce a blasphemous, kining angels daw, no?
Morning nilang practice, mga angels, they do not pronounce a blasphemous judgment against them before the Lord. Di ba, na good angels, na bad angels. Ang bad angels mo to si Lucifer, makauban niya. Kini mga good angels, suguon ganit sila sa Diyos. No? So, mo-confront sila sa bad angels. But even these good angels, mga igsoon, they do not speak blasphemous words. No? Sa ilang mga angels po, galing na himong bad angels. So, wala sila nagapangdaot ba? No? They only speak, mag-deliver sa message, but they deliver it respectfully. Gihapon ang mga good angels, i-deliver nila sa message. Sa ato pa, kining angels, nakahibalog yun sila sa sakto nga pamaagi, no? Nakahibalo sila kay mao man ang ilang nabalaan, sumala sa pagbuhat sa Ginoo diha kanila. So mao ni mga igsoon, true ang tinuod ba nga authority submit to ultimate authority. Okay? Sa kinabuhi, kinahanglan ang pag-submit sa authority. So padayon ang characteristics of the ungodly sa verse 12. But this, okay, sila, no? Referring na sa mga ungodly, like irrational animals, creatures of instinct. No? Muli ganig gikumpara na sa animal mananap, no? Ang tao, we are created in the image of God, natay dignity, mga igsoon. Pero gikumpara din na ang mga ungodly sa ilang pagpatuyan sa pagpakasala, sama na sila mga igsoon sa gitawag sa mananap, no? They are like irrational, irrational animals, creatures of instinct. Meaning, ang tao daw kung magpatuyan sa pagpakasala, mahimo sila unreasonable. No? Muna na ang tao bitaw, mo-rebuilding na gani, maghimo na gani, disobedience sa Diyos, they become unreasonable. Lisod na masultian. Sultian ni mo masuko, maupay mo kontra ni mo. Mao na ang ilang mga kinaiya, mga igsoon, no? Because, ingon diha, they become irrational. So, ang tao, ang godly, they lack moral sense and self-control. Okay? Sumunang pagpatuyan. Ngayon galing like animals, wala na self-control. Okay? Kung wala na self-control, dili na maka-distinguish between right and wrong, no? Black and white. Ha? Dili na. Patsada na tanan tungod kay nagpatuyang naman sa selfish nga mga practices. So yun din, they are born to be caught and destroyed. Naman ang sa verse, no? That is, their destiny is predetermined by their deeds. Gisulti sa Bible, mga igsoon nga, ang naghimo daw ni ani nga mga practices, mabalaan yun nga asa sila paingon. Pinaagi sa ilang deeds, sa ilang mga ginapanghimo. No? Sa ito pa ba, mga igsoon, doon yung mga tao tungkol sa ilang mo na ilang ginahimo, ikaw na Kristohano nga makita, usahay siyempre maluoy ba yung tanong kay ano kabalo ka, kay sumala sa pulong sa Ginoo, ang ilang pagkatuan, no, is destruction. No? Kaya naman, divine sovereignty, makita na to, na-mention na ni sa verse 9, is over both salvation and judgment. Dili sila makalingkawa sa aning mga igsoon, no? Ang mga nagkinabuhi ng mga nag-disobey or ang mga ungodly, mga igsoon. Di apang gingon diha, they are blaspheming about matters of which they are ignorant. No? They speak against truth they never understood. No? Usay ba ang mga tao sa iya bang pagka na-term nila sa walang Bisaya, Bertoldo, no? Gahigo, no? Naay mga tao ba mga igsoon nga magpa-feeling nakahibalo. Pero ang ilang mga pagpanulti mga igsoon,
contradictory sa truth, no? Unya usahay sila pa'y maniguro nga ang ilang mo sakto mga igsoon, no? So ang mahitabo, they become blasphemers of matters of truth, mga igsoon. Nya mo nilingon din they are ignorant actually. May kang ignorant na wala pa nakahibalo sa tinuod. Okay? So ignorance does not excuse blasphemy. Okay? So ang mga tao, mga igsoon, dili gani saturate kaniyang una sa Word of God, naagyod ang ignorance. No? Mao na mga igsoon ang gahitabo ni sa kalibutan. Sa verse 13, okay? Suffering wrong as the wage for doing wrong. Tuwa na, no? Sa paghimo og mga sayop, mingbo nga pod og dili maayo. Na gitawag just retribution, no? They reap what they sow. Principle yun na siya mga igsoon. Ang pagkinabuhi nga ungodly, no? Ang pagkinabuhi diya sa sala, naagyo'y dili maayo nga padulngan. Huwag mo nang sa verse, suffering wrong, no? Huwag mo nang wage for doing wrong, mga igsoon. They count it, okay, maumaning good sila. They count it pleasure to rebel in the daytime. Sa maning, ila daw ginakalipay, no? They flaunt, or ila pa ginaselebrate, ila ginapanghambog, no? Unsa man? They flaunt their sins openly niya unashamed, mga igsoon. Labi na karon makita nato permisan, no? Sa social media na uban magaparade, unya dapat igakaulaw ang ilang mga ginapanghimo, pero ilan ang giparade, gipa sundayan na, and they are proud, no? Naunsa naman ang kini nga mga tao. Pero gisulti na ng daan sa Bible, mga igsoon. They count it pleasure. Kini word nga to reveal, meaning ilang gi-celebrate. Ha? Ilang gipasigarbo ang mga buhat nga dili maayo, no? Wala na nila gitago. So sin, ang sala, finds no need to hide in darkness when one delights in it. Sa una, ang sala, ginatago-tago pa. Pero karon ginadayag na, no? Wa na natago, mga igsoon. Ug mo nang gakahitabo sa society, no? The society is going, ang spiral niya downward. Kaya nga naman, tungod kay ang mga katawhan nagapahilayon sa Diyos. Nagapatuyan sa ilang kaugalingon. They don't mind the established moral laws of God, mga igsoon. Mo nang sa verse gihapon, they are, ang mga ungodly, blots and blemishes. No? Kung baga, they are stains and spots. Nagahatag og mansa, nagkadaot, no? Their lives pollute the community. Mo na yung meaning nga ni igsoon. So, ang ilang kinabuhi, no? Ang ilang practices influence the people, no? Mo na ang mga generation taon, ang mga bata makakita, pirmi nilang makita ang matagadlaw, maanan raw yung okay ra dahil na. Mo nang ingo din nga, they are blots and blemishes. Their lives pollute the community, mga igsoon. No? Mo na nga ang pagkakristohanon karon, no? Dili sayon. Kaya atong kaaway is the world. Ang system ba, mga igsoon, mao na yung mga tao, no? Nagasunod sa system sa kalibutan nga wala nagahatag kalipay sa Ginoo. So imo dinhi revealing in their deceptions as they feast with you. No? So unsa man ni? So sila, they practice part sa pagkinabuhi sa pagpakasala. They practice deceit, no? While masquerading as friends. No?
So makikiyala ng gihapon sila. Pero ang ilang mga practices nagapatuyang sa pagpakasala. Muna magmatmo ng mga Kristohanon. Kaya nga naman, kinisab sila ng mga tao ng mga ungodly, they can be friendly to you. But they continue their practice of sin. Mga igsoon. Muna ang gitawag na, they feast, no, with you. Meaning they fellowship, no? And their fellowship, ang imo nga engagement ngadto kanila, imong connection ngadto kanila, it will become a snare kung di ka magbantay, mga igsoon. That's why giingon diha, they feast with you, no? So bantay-bantay ang mga Kristohano. Choose wisely your company. Kaya nga naman, kung ang imong kauban, worldly ganina, madala na ipinisigod nga madala ka. Maka-influence yan nimo, mga igsoon. No? Labi na sa ato mga young people, be careful who your friends are. Kaya nga naman, their values, ang isgutan din sa pulong sa Ginoo, dunay mga tao nga they don't mind obedience to the commandments of God. No? So they exploit the hospitality, even the people of God. And then they spread their deception. No? So, sa sulod, sa gawas, bisan sa sulod mga igsoon, kung hindi maghalong, they can also penetrate mga igsoon. Mao na nga bantayan na, no? Kay they will masquerade usab nga brothers and sisters in the Lord, pero di ay mga kaaway sila. They become, kung ana ka sulod, they spread their deception. Unya, ang hitabo, mao na nga magkagugot na pudayo ng mga katawhan sa Ginoo. Ug mo ning ingon sa verse 14, they have eyes, no, ang mga ungodly, ang ilang mga pagtan-aw full of adultery, insatiable for sin. So sa ato pa mga igsoon, naagid kanila ba ang nagadominar? Ang unsa man? Constant nga lust, kailigbon mga igsoon. Para nila ang kinabuhi, ang emphasis is external beauty, mga igsoon. But remember, external beauty, unsay pakita sa mata, this cannot mask the eternal corruption nga naa sulod sa tao. No? Kung ang tao gani ang sa sulod sa kasing-kasing na ang greed, covetousness, corruption, mo manifest yun na mga igsoon diha sa iyang mga actions. O bantayanan, kaya sa Bible, sa verse 14 yapon, they entice unsteady souls. No? Unsa man kinsa man mga unsteady souls, mga igsoon. Ang ilang mabiktima, their prey is on the spiritual immature. So kini nga itong hisgutan nga the characteristics of the unbeliever. Mao ni mga igsoon ang struggle sa mga bag-o nga mga Christians. They still struggle. Kaya nga naman, they are easily swayed or madala sa mga practices nga mga kalibutan. Muna ingon din, they entice, no? They tempt mga igsoon sa mga immature na mga Kristohano. You know mga igsoon, ang mga Kristohano pagdawat ato sa Ginoo, wala ka dayon immature spiritually. Naa kitay progress, di ba? Gikan sa infant nato sa spiritual aspect nato ning grow ka. Ug bantayanan mo na kita nga mga daana or mga mature na nga mga Kristohano, no? Kinahanglan natong alalayan, no? Nga kining mga bago nga mga Kristohano, dili sila mabira balik sa kalibutan. No? Because nagahugot mga igsoon, nagabira mga igsoon, ingon din sa verse, they entice mga igsoon, referring to the ungodly, the people of this world. They entice the immature believers. No?
Mao na nga ang Kristohano natay mga struggles. Kaya nga naman, na-temptation sa palibot. Di ba? So, vulnerability. Mga vulnerable mga igsoon ng mga young Christians. They are vulnerable, and this vulnerability, this invites deception. No? Mao na nga bantayanan ni tabanganan nato ang mga bag-o nga Kristohanon. Be patient also with them. No? O padayon ng unbelievers, their characteristics, they have hearts trained in greed. They are accursed children. No? Sa ito pa mga igsoon, their innermost being, ini nga mga tao, is disciplined for covetousness. No? Covetousness. So greed becomes a guiding principle. Utterly accursed, mga igsoon. No? So ang tao mag-covetous mo na makita sa characteristics nila. Unya mo manifest niya sa greediness, mga igsoon. Okay? Greediness. Kung tao na niya na, ang sinupalo sa iyang mga aksyon, pwede na siya manglimbong, pwede na siya mangpura. Tungod kay sa iyang kasing-kasing, na wala siya satisfaction kay covetous siya. Ang tao covetous, mga igsoon, walay nakasatisfy niya kanang kulang, no? No amount can satisfy. Mao na nga problem no sa atong nasod, mga igsoon. Tungod kay talamak ang covetousness. Okay? Bahalang magsuffer ang mga tao basta sila daghan ang mahakot nila tungod sa ilang greediness, no? Ug ingon sa Bible, they are accursed children, no? May kag-accursed mga igsoon, mga tinong luma, no? Ang ilang deeds, ang ilang practices will speak for itself nga sila mga hukumanan sa Diyos, no? Mga tinonglo, no? Usa kini ka word, a strong denunciation underscoring their moral illegitimacy before God. Nagpaila lang yun nga mga illegitimate children, no? Nga dili yun sila mga legally mga anak sa Diyos. Kaya tanawa ang kinabuhi ganit. That's why yung exhorting ko na no? Kung ang atong kinabuhi, madala gani sa ungodliness or may influensyahan ta nila, usahay maglisod og basa ang mga unbeliever, no? Unsa bagyog ka, Christian ka din. Kaya nga naman, kayo din mga igsoon, ang mga ungodly, klaro gyud kayo sa ilang mga practices, sa ilang mga ginapanghimo nga wala sila Diyos, no? Mao na nga bantayan na nato ni, no, sa atong kinabuhi. Dili ta sa atong aplikasyon sa atong mensahe. So, na ang false teachers, na ang mga ungodly, so ingon ani. Number 1, evaluate, no, teachings by the standard of Scripture. Kini ba mga igsoon atong mga napamatian, no? Praise God, din sa simbahan, no? Pero dili man lang sa simbahan talaga pamati. Di ba sa atong mga social media? Okay? Naay mo agi diha nga mga mabakita, mabatian nato. Kinahanglan atong i-evaluate pinagi sa Word of God. And then number 2, na-mention nato ni sa una, we are to practice discernment. We are to test all things sa 1 Thessalonians 5:21, no? We are to compare every teaching against the biblical text. Okay? Karon ma-safety kita. Number 3, we are to cultivate relationships that speak truth in love. Mano man yung danon ang fellowship ng igsoon, no? Kay kini makatabang nato. Ug niya, a lone believer, no? Dahil mga Kristohano na loner, no? Dili mo fellowship. A lone believer is more vulnerable to deception. Mao na nga sa Bible mga igsoon, ang healthy nga Christian, ang Christian nga naga-fellowship. Kaya kung loner ka na Christian or lone soldier, you can easily be,
no? Deceive mga igsoon sa kaaway. No? Kaya for example, mo kwanta sa atong cellphone, social media, na yung mga wali, na yung mga good preaching, lamang mo bad preaching, mga igsoon, kay dili na ito biblical na mga preaching. Ang mga nagwali sa mga charismatic, maayo lang yun sila manuti. And di ka na-influence mga igsoon kung ang tao na nagpamati, walay foundation sa scriptures. Muna nga, gina-encourage na to, no, we are to cultivate relationships. Diyan sa church. Sunod, we are to honor, kaya nagisgot man tag, insubordination to authority, no? Apil mo ni sa characteristics sa ungodly. Kita, no, we are to honor church leadership or sa family or wherever na ang authority. We are to honor God-ordained structures, mga igsoon. Recognizing they serve to protect us. No? Again, nahisgutan ako ganina ang mga example, no, sa mga established institutions. The family, the church, no? The government, apil ng employment, mga igsoon. Ug imong sa dinhi ang guide sa tuwa, we are to honor and respect them. We obey, no? And then sunod, number 5, last but the least, don't reveal in secret sins, no? Bring everything into the light for God's cleansing. Again, mga igsoon, ang sala, ayaw tagu-tagua, much more ipanghambog. Itugyan sa Ginoo. Okay? Let all of God's holiness shape your moral decision more than the fear of consequences. Yun ang mga igsoon, hinduman nato ang atong amahan nga langit nun, balaan siya. That's why di maayo kanato nga mga anak niya nga kita maglunang o magkinabuhi sa sala. No? Mo na nga atong hinumdumon, atong kaugalingon, anak ko sa Ginoo, no? Dili ko angay nga magkinabuhi sa sala. Avoid, mapuni atong bantayan, avoid accidentally propagating half-truth. Labi na sa panahon karon, no? Ang social media baya, wala siya filter nga kini nga post truth ni, kini nga post fake ni, wala. Ikaw nga nagtanaw, ikaw ang mag-judge, sakto ba na or dili? No? That's why mahinungdanon, tanaw na to ang source. Usapan na nga mahinungdanon, diin ang source, kung ka kaila, no? Mauna nga bantayan nato maayo usap. So recognize, mga igsoon, false teachers as part of a larger demonic strategy. Naana sila, di ba? Kaya nga naman, mga pinadala na sa yawa. No? Mga false teachers, ha? Na mga kulto. Mga pinadala na sila, mga igsoon. We are to recognize ka naana sila, maupod na ilang misyon, no? Aron ang yawa, daghan po siya mahimong mabiktima. So again, regarding sa mga new Christians, no, sa masulti nato, we are to mentor younger believer consistently. So they are less likely to be deceived by charismatic but unsound instructors. No, mo ni mga false teachers. So kinahanglan alalay gyud tabang no ang mga bag-o nga mga Kristohan. Mo na nga dili mo ni mahimutan ang di pastor, no? Mo na nga mga kahit kaigsunan sa simbahan, mag-look up, no? Sa mga bagong nga mga Kristohanon nga makita nato sila nga nagapadayo, nag-growing at sa Ginoo. Okay? And we are to make scripture-centered teaching. Mawag na siya mga igsoon. The highlight of our gatherings, both in Sunday services and even small groups. Mo na balik na pud tanong may danon gid ni. Mo na ang Kristohanon kinahanglan mo connect, mo engage ta sa fellowship nga sa diin didto ginadiscuss, ginatudlo ang word of God. No? Mahinungdanon ni. Kaya nga naman, tungod kay lagi na ang mga false teachers. Aron kita mangin aware, aron kita di masulod sa ila nga snare mga igsoon.
So ang summary natin lima nga buot isulti sa atong summary sa atong lesson karon. Yes, na-mention sa verse 9, God rescues the godly from trials. Mao itong ingong ganina. So ikaw nga Kristohano, sa may atong response, we are to endure suffering faithfully. Padayon lang sa imong pagkinabuhi nga Kristohano bisan nag-have trials. Ha? Sunod. Tungod kay na mga false teachers, di ba? O ang ilang kinabuhi sa mga tao nga ungodly, they are indulged in sensuality. So kita nga Christian, how do we behave? We are to practice purity and self-control. So dili ta mo sabay sa ilang, no? Sa ilang sensuality, lack of self-control, no? We are to live in purity and self-control. Kung ang mga ungodly, they despise authority, unsa may atong response? We are to respect and honor, no? Authority. Kung sila mga igsoon, they spoke boldly on spiritual matters they don't know, no? Bisan wa sila kabalo, but sa ilang ignorance, manuti sila murang si kinsa, no? Pero kita, unsa may atong dapat nga attitude? Naaman yung kamaturan, continue to speak humbly and biblically. No? Magpag-govern gihapon ka sa mga katunduanan sa Bible. Okay? Yes, they deceive while pretending to belong. Okay? So kita, magmatngon ka kay sila naara nakapalibot, and they will try to connect with you. So we are to be alert as Christian. Kaysa naingon ko na ganina sa atong mention sa verse, they entice, they feast with you. Pistahan kanila to influence you into their ungodliness. Manangin mo na to mga igsoon, as Christians, be alert. Magmatngon ka niya sa ilang influence. O nga pa, because they are governed by greed, no? Driven by greed. Kining kahakog, mga igsoon, pagkahamkunon. So kita, dilitaan na. As Christian, we are to practice generosity and contentment. No? So lahi mga igsoon ang ginasubay, ginasunod sa mga katawhan sa Diyos nga mga values kumpara sa values sa mga ungodly. Nganong manuglahin man, siyempre, ang sa mga righteous, iya sa Diyos. Makapalangit ni sila. Mga katawhan sila sa Ginoo, ang giandam ang Ginoo para kanila nga maayo. On the other hand, ang mga kaaway sa Diyos, their destiny, mao ang paghukom sa silot, mga igsoon. Ug ang ilang pagkinabuhi, nagpatuyang sa kaugalingon, even living in sin, mao na ang mensahe, mga igsoon. Do not follow their footsteps. No? Ayaw pasok ang Ginoo sa imong kinabuhi nga magkinabuhi ka into godliness. You are now a believer of Jesus Christ. Continue to live for Him. Magampo ka, Lord God, thank you so much, Lord, sa mga reminder ni mo kanamo sa imong mga pulong. That we are to be careful sa among pagkinabuhi as a follower of Jesus Christ. Niya kami, Lord, ginaremind mo kami, niya kami nining kalibutan. Nga ang kalibutan, ang system against you will not obey your words. No desire to please that will honor your name. Tabagi kami, Lord, that we can stand to our conviction as a follower of Jesus Christ. We continue to live in self-control, purity. We submit to the teachings of your word. Lord, tabagi ang imong mga katawhan. We are praying now, bisan sa mga pag-upang mga Kristohanon. Tabagi sa Lord na sila mag-grow diha sa spiritual hanon nga mga buta. Ug kami nga mga mature na, help us, Lord, giyahi kami to mentor sa mga bag-o nga mga katawhan ni Lord. Panalangin ni Ginoo ang imong iglesia
kami nagapanugyan. In Jesus' name.